Pagkatapos ng mga usap-usapan tungkol kay Kobe Paras, balikan natin ang mga naging ex ni Kayline Alcantara. Isa sa mga naging ex niya ay si Jeric Gonzalez, na nakasama niya sa ilang proyekto. Naging usap-usapan din ang relasyon niya kay Maeve Legaspi, na naging malapit niyang kaibigan at ka-love team. Laging mainit ang mata ng publiko sa love life ni Kayline, kaya't bawat relasyon ay sinusubaybayan. Sa kabila ng lahat, nananatiling pribado si Kayline tungkol sa kanyang personal na buhay. Ang mag-ma'am sa lilif pa sa si inspirasyon sa kanyang mga tagahanga. Magandang gabi, Pilipinas! Ngayong gabi, susuong tayo sa kwentong umagaw ng atensyon at kuryosidad ng marami. Isang salaysay na tumatawid sa mundo ng aliwan at politika. Usap-usapan, mga intrigang lumalalim, at mga diskusyong viral online. Sa gitna, ang aktres na si Kayline Alcantara at si Congressman Sandro Marcos. Simple ang tanong pero masalimuot, may sikretong ugnayan nga ba? Bawat malaking kwento may simula. Isang mitya na nagpasiklab ng interes ng publiko. Para sa Kayline, Sandro, nagsimula sa tila inosyenteng salusalo at online interactions. Hindi ito nagmula sa malaking expose o pag-amin. Mabini, matyagang pinagdugtong ng netizens ang maliliit na pahiwatig. May mga sabay na pagdalo sa pribadong okasyon at party. Isang clip sa TikTok ang naging gatilyo. Magkasabay sa frame, kaswal na usapan. Sinundan ng edits, slow-mo at body language na pagsusuri. Pinalakas ng algorithm, kumalat sa For You pages ng marami. Mahalaga, haka-haka ng fans at obserbasyon ng ikatlong partido. Walang opisyal na pinagmulan. Hindi iisa ang reaksyon, matindi ang pagkakahati ng opinion. May mga shippers gumawa ng fan accounts, edits at bansag sa tambalan. Para sa ilan, parang makabagong fairy tale. Ngunit marami ring nagsabing chismis lang, walang basihan, igalang ang privacy. Pumasok din ang politika. Iba-iba ang basa, depende sa paniniwala. May mga nagsabing pang-distract lang daw sa mahahalagang issue. Sa huli, sumalamin ito sa polarisasyon ng lipunan. Hindi pasibong tagapakinig ang publiko, kasali sila sa paghubog ng naratibo, buhay na buhay, pero madalas mainit ang usapan sa digital space. Humarap si Kayline Alcantara at diretsong sinagot ang tanong mong mariin ang kanyang pahayag, hindi sila nagde-date, walang romantikong relasyon, magkaka-circle at mutual friends, kaswal na usapan sa mga pagtitipon, ang mga viral clip, normal na interaksyon lamang na pinalaki. Panawagan niya, maging mapanuri at responsable sa pagbabahagi online. Buhay din ng tao ang naaapektuhan, igalang ang pribadong espasyo. Naging turning point ang malinaw niyang pagtanggi. Ito ang kinikilalang formal at nakakakredibleng salaysay sa issue. Samantala, pinili ni Kong Sandro Marcos ang katahimikan. Walang opisyal na pahayag, walang tugon sa social media. Para sa ilan, ito ay karaniwang estratehiya sa politika. Huwag palakihin ang ingay, sapagkat ang pagsagot ay tila pagbibigay kredibilidad sa chismis. Ngunit para sa shippers, ang pananahimik ay sinag ng pag-asa. Ipinapakita nito kung paanong kakulangan ng impormasyon ay lalo pang nagpapaliyab ng haka-haka. Magkaiba ang playbook. Artista na sanay humarap, politiko na pinananatiling propesyonal ang distansya. Sa record, iisa lang ang formal na paglilinaw kay Kayline. Nananatiling tahimik ang panig ni Kong Shatsu Marcos, isang blankong pahina. Sa Kayline Alcantara, kilalang pangalan sa showbiz. Mula child actress hanggang sa ganap na leading lady. Malawak ang saklaw. Actress, mga awit, influencer. Mula La Nueva Contrabida, napatunayang versatile na bida. Tagumpay na hinubog ng tiyaga at determinasyon. Sandro Marcos, batang mambabatas mula sa prominenteng pamilya. Nag-aral sa abroad, pumasok sa politika noong 2022. Senior Deputy Majority Leader sa mababang kapulungan. Imahen, masipag, articulate, at aktibo sa serbisyo publiko.
Bilang ng Oktubre 2025, humupa na ang unos ng espekulasyon parang binuhusan ng malamig na tubig ng malinaw na pagtanggi ni Kyline. Lumipat na ang mainstream sa ibang balita. Gayunman, may nangliliyab pang baga sa mga sulok ng internet. Patuloy ang shipping community sa pagbuo ng naratibo. Ino-overanalyze ang lumang larawan at may hawak pa ring pag-asa ang ilan. Ang dalawang panig nakatuon sa trabaho, showbiz at lehislatura. Bumalik sa normal ang himig ng publiko. Isang case study sa bilis ng impormasyon at misinformasyon sa digital na panahon. Tapos ang lahat, ano ang bottom line, ano ang totoo? Patay sa tanging opisyal na pahayag. Walang romantic relationship si Kyline at Kong Sandro. Magiliw at magalang na pakikitungo, bunsod ng iisang social circle at wala ng iba. Walang kredibleng ebidensyang sumasalungat. Nananatiling opisyal ang kanyang paglilinaw. Aral, media literacy at responsableng pagbabahagi ang kailangan. Imbes na maghintay ng itinatangging romansa, tumuon sa kanilang karera. Kay Kyline, mga proyekto at talento. Kay Sandro sa batas at serbisyo publiko. Dalawang kabataang nagsusulong ng galing sa magkaibang mundo. Iyon ang tunay na kwento at iyan ang bottom line. Magandang gabi, Pilipinas! Sa gitna ng katahimikan matapos ang issue kay Kong Sandro, isang bagong pangalan ang nadikit kay Kyline Alcantara, si Kobe Paras. Agad na kumalat sa social media mga larawan, video clip, ilang event, pribadong okasyon. Ayon sa ilang netizens, tila may namumuong espesyal na ugnayan sa pagitan ng dalawa. Ngunit tulad ng dati, hati ang opinyon. May nagsabing simpleng pagkakaibigan lamang ito, normal para sa mga kabataang artista-atleta na magtagpo sa iisang industriya at grupo. Naglabas ng maikling pahayag ang kampo ni Kyline. Magkaibigan po kami ni Kobe, wala pong romantic na relasyon. Sinundan ito ni Kobe ng katulad na mensahe, puno ng respeto at pagpapahalaga. Sa kabila ng paglilinaw, patuloy ang espekulasyon. May mga maasang sainga ito sa itong romansa. Ang iba naman, bigyang privacy ang dalawa. Tulad ng naunang issue, paalala ito ng kahalagahan ng pagrespeto sa pribadong buhay ng mga personalidad. Sa huli, ang mahalaga ang kanilang dedikasyon sa kanilang larangan at ang inspirasyong naibibigay nila sa kabataan. Ano man ang totoo, malinaw, tuloy ang buhay at karera ni Kyline at Kobe. At yan ang dapat nating tutukan at suportahan. Ngayong usap-usapan na naman ang pangalan ni Kyline Alcantara. Maraming fans ang nagbabacktrack sa kanyang nakaraang relasyon. Bawat isa ay nag-iwan ng marka sa kanyang personal na buhay at pati na rin sa kung paano siya tinitingnan ng publiko mula sa mga crush. Noong nagsisimula pa lang siya sa showbiz, hanggang sa mga relasyong mas naging usap-usapan, ang mga ex ni Kyline ay nakatulong sa pagbuo ng kanyang imahe. May mga koneksyon na kumpirmado at may mga chismis lang na umani ng paghanga at umani rin ng pagpuna mula sa netizen. Sa bawat kabanata, hinarap ni Kyline ang chismis ng may pagpapakumbaba, madalas siyang manahimik o nagbibigay ng maikli at magalang na pahayag. Dahil dito, kinilala siya bilang may sapat na pag-iisip para sa kanyang edad at naging inspirasyon sa maraming kabataang fans. Higit pa sa mga pangalan, kitang-kita ang kanyang katatagan at ang hindi nagbabagong pagtutok sa trabaho. Bawat relasyon, panandalian man o seryoso at mahalaga, ay nag-ambag sa paghubog ng kanyang tiwala sa sarili at ginawang mas nakaka-inspire na artista si Kyline. Habang nagpapatuloy ang kwento at haka-haka, ang paglalakbay ni Kyline ay tungkol sa paglago, paggalang sa sarili at pananatiling totoo sa sarili sa kabila ng pagiging sikat